May kakilala ka bang ayaw kang umasenso? Yung kapag may na-achieve ka, ang tanong agad ay, sino kaya ang tinapakan mo? Yung tipong, imbis na i-congrats ka, may paninira pa sa likod mo. Kung oo, baka yan na ang tinatawag nating utak talangka. Pero teka, hindi para patulan sila ang video na to, kundi para matutunan mong paano sila harapin ng matalino. Dahil kung gusto mong umangat sa buhay, dapat alam mo rin kung paano i-handle ang mga taong hilang-hila ka pababa. Number 1, huwag kang makipagdiskusyon ng malalim. Kapag kaharap mo ang taong may utak talangka, mapapansin mong kahit anong paliwanag ang gawin mo, laging may sablay sa mata nila. Kahit gaano ka kalinaw magsalita, babaluktutin pa rin nila. Hindi dahil hindi nila naiintindihan, kundi dahil ayaw talaga nilang maintindihan. Hindi nila hinahanap ang katotohanan, kundi ang pagkakataong makasira sa'yo. May mga taong hindi talaga nakikinig para umunawa. Nakikinig lang sila para may maisagot at para mapababa ang tiwala mo sa sarili. Kaya kung makikipagdiskusyon ka ng malalim, parang pinili mong lumangoy sa putikan. Sa huli, pareho lang kayong madudumihan, pero ikaw pa ang mapapagod. Masakit man isipin, pero kapag utak talangka ang kaharap mo, hindi patas ang laban. Dahil ang laban nila ay paninira, hindi pag-uusap. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat pangarap, bawat hakbang o bawat desisyon mo sa mga taong ang tingin lang naman sa'yo ay kalaban, hindi kaibigan. Kapag ang puso nila ay puno ng inggit at galit, wala nang makakapagpaliwanag pa. Kung ang intensyon mo ay kapayapaan at pag-unlad, huwag mong sayangin ang enerhiya mo sa mga taong ang gusto lang ay gulo at hilahan pababa. Sa halip na gastusin ang oras at lakas mo sa kanila, ituon mo ang pansin mo sa mga taong tunay na susuporta at hihikayat sa'yo na umangat. Piliin mong tahimik na umangat kaysa makipag-ingay sa mga taong hindi naman handang makinig. Hindi mo obligasyon ang kumbinsihin ang lahat. Minsan, ang tunay na katalinuhan ay yung marunong umiwas. Hindi dahil natakot, kundi dahil mas piniling gumalaw sa mas mataas na antas. Dahil sa huli, ang tagumpay mo ang pinakamalakas na sagot sa utak talangka. Isang sagot na hindi nila kayang baluktutin o sirain. Number 2, huwag kang matakot umangat. Maraming tao ang hindi umaangat, hindi dahil sa kakulangan ng talento, sipag o oportunidad, kundi dahil sa takot. Takot sa sasabihin ng iba, takot na matawag na mayabang, takot na i-judge, takot na mas mainit pa ang mata ng kapwa kaysa sa araw sa tanghali, takot na baka hindi tanggapin, takot na baka iwan ng mga nakasanayang tao, at takot na baka mawala ng comfort zone na matagal mo nang kinasanayan. Pero tanungin mo ang sarili mo, hanggang kailan ka magpaparaya? Hanggang kailan mo pipigilan ang sarili mong lumipad dahil lang may mga taong ayaw makakita ng lipad mo? Gaano karaming pangarap ang isasantabi mo para lang manatiling likeable? Ilang beses mo pang pipigilan ang sarili mo para lang hindi ka pagtawanan, para lang hindi ka husgahan o maliitin ng mga taong hindi naman nag-aambag sa buhay mo? Kasi ang totoo, hindi naman talaga ang tagumpay mo ang kinaiinisan nila, kundi ang katotohanang ikaw na dating tahimik lang ay biglang may lakas ng loob na gumawa ng hakbang na sila mismo hindi magawa. At dahil doon, hindi mo na problema yon. Hindi mo kasalanan kung hindi nila kayang lunukin ang liwanag ng pag-usbong mo. Ang problema nila ay refleksyon ng sarili nilang limitasyon. At hindi mo obligasyong sumabay sa dilim nila para lang wag ka nilang pintasan. Ang tunay na liwanag, hindi nag-a-adjust para sa sanay sa dilim. Ang kasalanan mo lang ay kung pumayag kang ikulong ang sarili mo sa kahon ng opinyon ng iba. Kapag pinigilan mo ang sarili mong umangat dahil lang sa ayaw ng iba, ikaw mismo ang naging talangka ng sarili mong buhay. Ikaw na ang may pangarap, ikaw pa ang humihila sa sarili mo pababa. Walang masama sa pagyaman, walang masama sa pag-asenso, walang masama sa pag-angat ng antas ng pamumuhay, pananaw at pangarap mo. Ang masama ay kung ikaw na nga ang nagsusumikap, ikaw pa ang nagpipigil sa sarili mo. Dahil sa huli, ang tanong hindi anong sasabihin nila, kundi bakit mo hinayaang maapektuhan ka ng mga taong walang ambag sa direksyon ng buhay mo? Kaya ngayon pa lang, alisin mo na ang takot. Hindi mo kailangan ng pahintulot ng kahit sino para umasenso. Ang kailangan mo lang, paninindigan.
Paninindigang piliin ang sarili mo kahit sabay-sabay kang nilalaglag ng iba. Paninindigang magpatuloy kahit pa iilan lang ang sumusuporta sa'yo. Paninindigang maniwala sa sarili mo kahit ang buong paligid mo ay hindi pa handang tanggapin ang paglaki mo. Umangat ka, hindi dahil gusto mong mang-iwan, kundi dahil gusto mong makita kung gaano kataas ang kaya mong marating. At sa bawat hakbang mo paakyat, tandaan mong hindi lahat ay matutuwa, pero hindi mo kailangan ang kasiyahan nila para tuluyang gumalaw. At kung sakaling may babatihi ko sa'yo habang paakyat ka, hayaan mo. Kasi habang ikaw ay paakyat, sila naman ay paibaba sa sarili nilang inggit at insecurity. At habang ikaw ay gumigising araw-araw na may layunin, sila'y abala pa rin sa pagbilang ng tagumpay ng iba dahil wala silang lakas ng loob na likhain ang sarili nilang bersyon ng tagumpay. At sa dulo, ang tunay na panalo ay hindi lang yung nakarating sa taas, kundi yung hindi natakot magsimula paakyat. Number 3, huwag mong ikwento ang mga plano mo. Kasi hindi lahat ng ngiti ay tunay. Hindi lahat ng taong nakikinig ay umaasang magtagumpay ka. Minsan, habang masayang-masaya kang nagkikwento ng pangarap mo, meron palang nakikinig na tahimik pero unti-unting bumubuo ng panghila pabalik. Hindi dahil gusto nilang protektahan ka, kundi dahil natatakot silang maungusan mo sila. May mga taong kapag nalaman ang mga plano mo, hindi nila ito tinitingnan bilang inspirasyon, kundi bilang kompetisyon. Imbis na i-cheer ka, sinusukat nila kung kailan ka magkakamali. At sa oras na magkaroon ka ng konting pagkukulang, sila pa ang unang magpapakalat ng balita. Kaya habang hindi pa tapos, habang pinaplansya mo pa ang direksyon mo, mas mabuting sa tahimik ka lang muna kumilos. Ang plano, kapag masyado mong isinapubliko, nawawala ang power niyan. Nabubuksan sa opinyon, sa panghuhusga, at sa panghihila. Minsan hindi ka pa nga nagsisimula, nauubos ka na. Hindi sa hirap, kundi sa negatibong enerhiya ng mga taong ayaw sa pag-angat mo. Karamihan sa mga pangarap, hindi nabigo dahil mahirap, kundi dahil napakaraming boses ang nakikialam bago pa man ito mabuo. Mga komento na parang walang laman pero mabigat. Mga mata na parang tahimik lang pero puno ng pagdududa. At ang masakit, madalas galing pa yan sa mga taong malapit sa'yo. Kaibigan, kamag-anak, o minsan sarili mong pamilya. Kaya kung may pangarap ka, bantayan mo ito parang apoy. Takpan mo kung kinakailangan. Ingatan mo mula sa hangin ng inggit, duda at pangungutya. Hindi lahat ng naririnig mo ay dapat mong paniwalaan. Hindi lahat ng opinyon ay galing sa malasakit. Minsan, disguised lang yan. Pero ang totoo, gusto ka lang nilang manatili sa parehong level. Tahimik ka munang gumalaw. Tahimik kang magtrabaho. Tahimik mong patigasin ang pundasyon ng pangarap mo. At kapag handa ka na, hayaang ang resulta ang sumigaw para sa'yo. Dahil ang tagumpay, hindi kailangan ipangalandakan para mapansin. Ang tunay na pag-angat, kusay ang umaalingaw-ngaw kahit wala kang sabihin. At sa dulo ng lahat, matututunan mong hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mga taong umaasa sa pagbagsak mo. Patunayan mo ito sa sarili mong mata na kahit ilang beses kang hilahin pababa, kaya mong bumangon, kaya mong lumaban, at kaya mong umangat nang hindi kailangang apakan ng kahit sino. Dahil ang tunay na tagumpay, hindi lang nasusukat sa narating, kundi sa katahimikan mong piniling ituloy ang laban kahit ang mundo ay gusto kang patahimikan. Number 4, gamitin mo silang inspirasyon. Mahirap yan sa una, kasi natural sa tao ang masaktan kapag may pumupuna, kapag may naninira o humihila pababa. Pero kung babaligtarin mo ang pananaw mo, may kapangyarihan kang gawing gasolina ang mga negatibong salita nila. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi mo kailangang ipakita sa kanila na nasaktan ka. Ang kailangan mo lang ay tahimik na lumaban sa pamamagitan ng progreso. Tahimik pero matatag. Walang drama pero may direksyon. Hindi sigawan ang kailangan kundi consistency. Dahil sa panahon ngayon, hindi na uso ang patalbugan. Ang tunay na labanan ay yung kung sino ang mas marunong mag-focus kahit ang paligid ay puro ingay. Sa bawat pagda-down nila sa'yo, gamitin mo yon bilang dahilan para ipagpatuloy ang ginagawa mo. Sa tuwing nilalait nila ang pangarap mo, gamitin mo yon bilang motibasyon para mas pagbutihan mo pa. Ang bawat paninira ay pwedeng gawing paalala
kung gaano ka nakalayo sa dati mong sarili at kung gaano ka pa makakalayo kung hindi ka titigil. Sila ang hangin sa apoy mo. Kaya't kahit inuubos nila ang lakas mo, ang hindi nila alam, lalo kang lumiliyab. Kahit pa sabihing wala kang mararating, ikaw mismo ang patunay na hindi opinyon ng iba ang magdidikta ng kapalaran mo. Hindi mo dapat gawing kaaway ang utak talangka. Dahil minsan, sila pa ang pinakamalakas magtulak sa'yo para patunayan na mali sila. Hindi mo sila kailangang sabayang bumaba. Mas maganda kung gamitin mo ang ingay nila para mas tumahimik ka sa trabaho mo, mas tumuto ka sa goals mo, at mas maging disiplinado ka sa oras mo. Kasi habang sila ay abala sa paninira, ikaw abala sa pag-angat. Tandaan, hindi mo misyon ang baguhin ang isip nila. Hindi mo responsibilidad ang paliwanagan ng lahat. Minsan, sapat na patuloy kang umaakyat habang sila ay stuck sa parehong level ng buhay. Paulit-ulit, paikot-ikot habang ikaw ay patuloy na umaabot sa susunod na hakbang. At sa huli, kapag narating mo na ang tagumpay, hindi mo kailangang balikan sila para manginsulto. Hindi mo kailangang sabihin ng, "Sabi ko sa inyo eh." Dahil mismong resulta mo na ang magsasalita. Yun ang pinakamagandang klase ng sagot. Yung hindi binibigkas, pero ramdam. Kapag ikaw ay umabot na sa tuktok, hindi na kailangan ang patutsada. Ang tunay na matagumpay, hindi mapangmata. Tahimik lang, pero punong-puno ng bunga. At ang mga dating nanira, mananahimik na rin. Hindi dahil napahiya sila, kundi dahil hindi na nila maabutan ang bilis ng paglipad mo. Number 5. Limitahan mo ang oras sa kanila. Kapag paulit-ulit mong kinakasama ang taong may utak talangka, unti-unti ka rin naapektuhan. Hindi mo agad mararamdaman, pero dahan-dahan para kang nilalasong hindi mo alam. Sa bawat komentong may halong inggit, sa bawat biro na may paninira, sa bawat reaksyon nilang hindi masaya sa tagumpay mo, unti-unti mong pinagdududahan ang sarili mong halaga. Hindi mo namamalayang hinihila ka na rin nilang pababa. At ang mas masaklap, akala mo normal lang. Akala mo ganun lang talaga ang samahan. Punong-puno ng tukso, pangungutya at panghihila. Pero sa loob-loob mo, parang may nababasag. Bumababa ang kumpiyansa mo. Napaparelisa ang mga pangarap mo. At unti-unti mong pinipili na lang tumahimik kaysa sumubok. Kaya mahalaga ang disiplina sa atensyon. Dahil ang oras mo ay enerhiya. At kung lagi mong ibinubuhos ang enerhiya mo sa taong ayaw kang umangat, mauubos ka. Hindi ka lang mapapagod, kundi mawawalan ka ng gana, determinasyon at tiwala sa sarili. At sa bandang huli, hindi mo na rin maririnig ang sariling boses mo. Kasi masyado ka nang nababad sa ingay nila. Mawawala ka sa direksyon. At ang pinakamasakit, baka pati sarili mong pangarap, makalimutan mo ng ipaglaban. Hindi mo kailangang putulin agad ang ugnayan. Hindi mo kailangang gumawa ng drama o gulo. Pero pwede mong bawasan. Pwedeng hindi agad sumagot. Pwedeng umiwas sa malalalim na usapan. Pwedeng hindi na ibahagi ang mga bagay na mahalaga sa'yo. At higit sa lahat, pwede mong piliing ituon ang oras mo sa mga taong mas nakikita ang potensyal mo kaysa kahinaan mo. Piliin mong lumayo, hindi dahil galit ka, kundi dahil gusto mong lumapit sa mas maayos na buhay. Piliin mong tumahimik, hindi dahil talo ka, kundi dahil ayaw mong sayangin ang salita sa taong ayaw makinig. At piliin mong mahalin ang sarili mo dahil minsan yan ang hindi kayang ibigay ng mga taong gusto ka lang hilahin pababa. Ang limitasyon ay hindi kawalan ng respeto. Ito ay anyo ng proteksyon. Proteksyon sa sarili mong kapayapaan, sarili mong pangarap at pag-unlad. Dahil kung hindi mo po protektahan ang sarili mo, sino pa? Number 6. Mag-focus ka sa sarili mong growth. Sa gitna ng ingay, sa gitna ng inggit at paninira ng iba, ang pinakamadalinong gawin mo ay tahimik na umabante. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mga taong ayaw kang makitang magtagumpay. Hindi mo kailangang lumingon sa bawat puna at hindi mo rin obligasyon na sagutin ang bawat batikos. Dahil habang nakikipagtalo ka, habang sinusubukan mong ipaliwanag kung bakit ka umaangat, nawawala ang oras at lakas na dapat sana'y ginagamit mo na para mas lumago. Hindi lahat ng laban ay dapat salihan. Hindi lahat ng pintas ay dapat pakinggan. Dahil minsan, ang totoong lakas ay hindi makikita sa kung gaano ka kalakas sumagot, kundi sa kung paano ka nananahimik
habang patuloy na umaangat. Ang totoong laban, hindi sa kanila, kundi sa sarili mo, at ang tunay na tagumpay, hindi nasusukat sa pagkapanalo mo sa argumento, kundi sa kung paano katahimik na umaabot sa mga pangarap mo kahit pa maraming humihila. Ang growth ay hindi palaging malakas at maingay. Minsan, ito'y dahan-dahan pero tuloy-tuloy. Walang drama, walang papansin, puro aksyon, puro determinasyon. Habang ang iba ay abala sa pagpapakitang tao, ikaw ay abala sa pagpapakatotoo. Habang ang iba ay naghahanap ng atensyon, ikaw ay naghahanap ng direksyon. Hindi mo kailangan ng validation nila dahil alam mong ang value mo ay hindi nakabase sa opinyon ng iba, kundi sa katotohanang ginagawa mo ang dapat, araw-araw. Kapag iniwasan mo ang gulo, kapag pinili mong tumahimik at ituon ang atensyon sa pag-unlad mo, doon nagsisimulang tumahimik din ang mga taong maingay. Dahil habang sila'y abala sa paghusga, ikaw naman ay abala sa paggamit ng mga bagay na pinapangarap mo. At habang pinipili mong lumayo sa drama, mas lalo kang lumalapit sa kapayapaan. Kapag ang tahimik mong pagsusumikap ay nagsimulang magbunga, mapapansin mong ang mga dating nanghila, sila na rin mismo ang napag-iiwanan. Sa bandang huli, mas pipiliin mong maging abala sa pagbuo ng magandang kinabukasan kaysa sa pag-react sa mga taong gustong sirain ang kasalukuyan mo. Mas pipiliin mong tahakin ang daan ng self-growth, tahimik, totoo at buo ang loob dahil alam mong wala kang oras para sa utak talangka. At yan ang sekreto ng mga tunay na nagtatagumpay. Hindi sila sumasabay sa ingay dahil alam nilang ang tahimik na determinasyon sa huli ang pinakamaingay na sagot. Number 7. Surround yourself with positive people. Bakit ito mahalaga? Kasi ang mga taong madalas mong kasama, sila ang nagiging salamin ng mindset mo. Kung ang araw-araw mong naririnig ay puro reklamo, paninira at panghila pababa, unti-unti mahahawa ka. Hindi mo man agad pansin pero mararamdaman mo, bababa ang energy mo, kakapusin ka sa gana at magdadalawang isip ka sa sarili mong pangarap. Kapag puro negatibo ang paligid, ang liwanag ng direksyon mo ay unti-unting nilalamon ng dilim. Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano kalaki ang pangarap mo, kung laging may boses na bumubulong na hindi mo kaya, darating ang araw na maniniwala ka rin. Kaya kung seryoso kang magbago, umangat at umasenso, kailangan mong bantayan kung sino ang laging nasa tabi mo. Hanapin mo yung mga tao na kapag may pangarap ka, hindi ka pagtatawanan, kundi susuportahan. Yung kapag nadapa ka, hindi ka tatapakan, kundi tutulungan kang bumangon. Yung kapag may bagong ideya ka, hindi agad imposible ang isasagot, kundi paano natin yan magagawa. Kasi kapag positive ang environment mo, nagiging mas malakas ang loob mo, nagiging klaro ang focus mo, at higit sa lahat, nararamdaman mong posible pala. Posible pala ang umangat, posible pala ang magbago, posible pala ang buhay na hindi laging hatakan, kundi tulungan. Minsan, isang simpleng comment lang mula sa tamang tao, isang "kaya mo yan, nasa likod mo kami", ay sapat na para magpatuloy ka kahit pagod ka na. Samantalang ang isang maling salita mula sa taong wala namang tiwala sa'yo, pwedeng maging dahilan para sumuko ka ng tuluyan. Ganoon kalakas ang epekto ng environment. At tandaan mo, hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa toxic. Mas mahalaga pa minsan ang aktibong paghanap sa mga taong makakatulong sa growth mo. Hindi mo kailangang maraming kaibigan. Kahit 2 o 3 taong positibo, totoo at suportado ka, sapat na. Hindi mo kailangang mag-isa sa laban mo sa buhay, pero kailangan mong piliin kung sino ang dapat mong isama. Hindi ito tungkol sa paghanap ng perpektong tao, kundi tungkol sa pagpili ng mga kasama mong nagbibigay ng lakas, hindi ng duda. Sa panahon ngayon, hindi lang sipag ang puhunan, kundi environment. Ang pinakamalaking investment sa sarili mo ay ang paglalakad palayo sa negatibo at paglapit sa mga taong tunay na nagbibigay liwanag. Dahil sa dulo ng lahat ng pagsusumikap mo, hindi lang talento at diskarte ang magiging sandata mo, kundi ang mga taong naniniwala sa'yo sa panahong ikaw mismo ay nagdududa sa sarili mo. Kaya piliin mong lumago kasama ang mga taong pinapalago ka rin. Number 8. Smile and move on. Minsan sa buhay, may mga tao talagang ang tanging layunin
ay sirain ang momento mo. Hindi dahil may ginawa kang masama, kundi dahil may nagawa kang tama. Pero sa tuwing papatulan mo ang bawat pintas, bawat banat, bawat patutsada, para mo na rin hinayaang hilahin kanila sa putikan kung saan sila komportabling gumulong. Kaya ang pinakamagandang gawin, ngitian mo lang at magpatuloy ka. Dahil sa totoo lang, sa bawat sagot mo sa mga taong ang hanap ay away, isang segundo yan ng kapayapaan na nawawala sa'yo. Isang minutong sanay na gamit mo sa pangarap mo. Isang energy na sanay nilaan mo sa sarili mong pag-angat. Ang ngiti sa ganitong sitwasyon, hindi laging dahil masaya ka, kundi dahil pinili mong hindi masayang ang lakas mo sa drama na hindi mo naman sinimulan. Isang ngiti para sa sarili mong kapayapaan. Isang ngiti bilang sagot sa tanong kung dapat mo ba silang sagutin. Hindi na, tama na. Alam mong wala ka namang kailangang patunayan sa kanila. Dahil ang tunay na maturity, hindi yan nasusukat sa galing mong makipagtalo, kundi sa kakayahan mong manahimik kapag wala namang saysay ang gulo. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil marunong ka. Hindi mo kailangang ibaba ang sarili mo para lang pumantay sa ingay nila. Kapag pinili mong mag-move on, hindi ibig sabihin na mahina ka. Ang totoo, matibay ka kasi hindi ka nadadala ng emosyon. Pinili mong i-prioritize ang sarili mong progress kaysa sa pride mo. Pinili mong iwan ang ingay para marinig ang direksyon mo. Pinili mong umabante kahit may humihila kasi alam mong wala kang utang na paliwanag sa taong ayaw makakita ng tagumpay ng iba. At doon mo mapapatunayan ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi sandatang hindi nila kayang sabayan. Kapag hindi mo pinatulan ang paninira, nawawalan sila ng kontrol. Kapag pinili mong manahimik, natatabunan ang boses nila ng mga hakbang mo. At sa pagngiti mong yan, sa simpleng move on mo, unti-unti silang nabubulabog. Hindi dahil pinatulan mo sila, kundi dahil hindi mo sila pinansin. Doon sila nasasaktan, sa katahimikan mong nakakagulo sa konsensya nilang alam nilang sila ang may mali. At minsan, mas masakit ang katahimikan kaysa sa sigaw. Mas nakakainis ang taong hindi nagagalit, kasi yun ang taong alam kung saan siya papunta. At kapag alam mo ang direksyon mo, hindi ka na kailangang lumingon pa sa mga ingay sa likod. Kaya next time na harapin mo na naman ang isang utak talangka, huwag mong hayaang sirain nila ang araw mo. Bitawan mo lang, smile, and move on. Dahil habang sila'y abala sa paghatak sa iba pababa, ikaw abala sa pag-akyat. At balang araw, kapag narating mo na ang tuktok, makikita mo, hindi mo kailangang ipagmalaki. Sapat na ang tahimik mong tagumpay para inggitin ang lahat ng nanira sa'yo. Number 9, ipagdasal sila. Ito ang pinakakakaiba pero pinakamakapangyarihang hakbang na madalas hindi naiisip ng marami. Ang ipagdasal ang utak talangka sa buhay mo. Oo, mahirap, nakakainis, nakakagalit, pero sa gitna ng lahat ng inggit, paninira at panghihila nila pababa, ang totoo, sila ang mas nangangailangan. Kasi ang taong puno ng galit sa tagumpay ng iba, madalas ay puno rin ng kawalan sa sarili nila. Ang taong ayaw makakita ng umaangat, kadalasan ay matagal nang natigil sa sarili nilang pag-angat. At kapag masdan mo silang mabuti, makikita mong ang sinasabi nilang panlalait ay kadalasang sigaw ng tulong. Ang mga salitang, "Di mo kaya yan," o "Sikat ka lang dahil swerte ka," ay madalas galing sa pusong matagal nang hindi nakaramdam ng pag-asa. Ang dasal ay hindi lang para sa kanila, kundi para sa iyo rin. Dahil habang ipinapanalangin mo sila, unti-unting nabubura ang bigat sa dibdib mo. Imbis na galit ang itanim mo sa puso mo, kapayapaan ang lumalago. Mas natututo kang lumaban, hindi gamit ang sama ng loob, kundi gamit ang lakas ng loob. Ang galit ay parang lason na iniipon mo araw-araw. Kapag hinayaang manirahan sa puso mo, unti-unti nitong nilalason ang direksyon mo, ang tiwala mo sa sarili, at ang pananaw mo sa mundo. Pero ang panalangin, ito ang antidote. Hindi ito instant solution, pero ito ang simula ng tunay na paglaya. Ang pagdarasal ay hindi nangangahulugang pagbibigay laya sa kanila na manira. Hindi ito pagiging mahina. Sa halip, ito ang pinakamataas na anyo ng maturity. Ang kakayahang harapin ang negatibo, pero piliing manatiling buo ang puso. Hindi para magmukhang mabait, kundi para mapanatili mong malinaw ang direksyon mo. Kasi sa totoo lang, habang pinapanalangin mo ang isang taong sinaktan ka, hindi mo siya basta-bastang binibigyan ng pahintulot. Binibigyan mo ang sarili mo ng kapayapaan. Ibig sabihin, hindi mo kailangang hintayin ang sorry nila
bago ka gumaling. Habang abala sila sa pagtingin kung paano kanila mapapabagsak, ikaw naman abala sa pananalangin kung paano ka patuloy na makakaangat. Hindi mag-isa, kundi may puso pa ring handang umintindi kahit hindi maintindihan. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa dami ng naabot, kundi sa tibay ng puso habang inaabot ito. At ang pusong marunong manalangin, kahit para sa mga nanakit, ay pusong hindi kayang pabagsakin ng utak talangka. Kaya kung may utak talangka sa paligid mo, huwag mo lang silang iwasan, huwag mo lang silang patulan, ipagdasal mo rin sila. Dahil ang dasal ay hindi lang nagbabago ng sitwasyon. Minsan, ito ang unang hakbang para magbago ang puso mo. Number 10, maging kabaligtaran nila. Isa ito sa pinakamahalagang mindset na dapat dalhin mo kapag nakaharap ka ng utak talangka. Kasi madalas, kapag may mga taong gusto kang hilahin pababa, madaling ma-influence ka na maging katulad nila. Magalit, magdamdam, o kaya naman ay pagsabay sa negatibong ugali. Pero tandaan mo, hindi yan ang daan para umasenso ka. Kapag pinili mong maging kabaligtaran nila, pinipili mong maging mas matatag, mas positibo, at mas maunlad. Hindi madali ito, kasi natural lang na maapektuhan ka ng mga salita at kilos ng iba. Ngunit kung pipiliin mong huwag lumaban sa kanilang paraan, pipiliin mong huwag maging sanhi ng gulo o masama nilang intensyon, mas lalo kang magiging malaya. Kapag ikaw ang nagiging ilaw sa gitna ng dilim, mas madali kang makakita ng oportunidad na hindi nila nakikita o hindi nila kayang abutin. Ang pagiging kabaligtaran nila ay hindi lang tungkol sa hindi pagsagot sa negatibidad. Ito ay pagpili na tumulong sa iba, magbigay ng suporta at magbahagi ng inspirasyon. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ka ng positibong impact hindi lang sa sarili mo, kundi pati na rin sa mga tao sa paligid mo. Nagiging modelo ka ng tama at magandang asal, isang taong kaya umangat ng may dignidad at integridad. Kapag patuloy kang naging kabaligtaran nila, unti-unti, mawawala ang kontrol nila sa'yo. Hindi nila mahuhubad ang lakas mo dahil hindi ka nasasangkot sa kanilang inggit at paninira. Sa halip, mas lalong titibay ang loob mo at lalawak ang mga oportunidad na dumating sa buhay mo. Hindi lang yan, mas magiging inspirasyon ka rin sa iba na gustong umangat at magtagumpay nang hindi kinakailangang sirain ng iba. Kaya sa halip na magpakauto, piliin mong maging iba. Piliin mong maging mas mahusay. Piliin mong maging mas mabuti. Sa ganitong paraan, hindi lang ikaw ang umaangat. Pinapakita mo rin sa mundo na may mas mataas na paraan para magtagumpay kaysa sa pagiging utak talangka. Alam mo, ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan kapag may utak talangka kang kaharap ay hindi kung ano ang ginagawa nila, kundi kung paano ka magre-react. Hindi mo kontrolado ang ugali nila, ang negatibong pag-iisip nila, o ang kawalang suporta na ibinibigay nila. Pero kontrolado mo kung paano mo haharapin ang sitwasyon. At higit sa lahat, kontrolado mo ang landas na tatahakin mo para umangat. Minsan, mahirap tanggapin na may mga taong ayaw talaga makita kang umasenso. At mas gugustuhin nilang hilahin ka pababa kaysa tulungan kang makabangon. Pero hindi yan dapat maging dahilan para huminto ka. Dapat, sa halip, maging inspirasyon yan para ipakita sa sarili mo at sa kanila na kaya mong magsikap kahit gaano man kalakas sa mga tinatawag nilang balakid. Hindi lahat ng tao ay kakampi mo sa laban na ito. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka pwedeng magtagumpay dahil lang sa kanila. Ang buhay mo ay para sa'yo. Hindi mo kailangan ng approval o suporta ng mga utak talangka para maging masaya o magtagumpay. Sa bawat hakbang na ginagawa mo para mapabuti ang sarili mo, pinapatunayan mo na mas malakas ka kaysa sa mga negatibong salita at mga taong pilit kang pinapababa. Sa huli, ang tagumpay mo ang pinakamalakas na sagot. Ang kapayapaan ng isip mo at ang lakas ng loob mo ang tunay na sukatan ng kung sino ka. Kaya habang patuloy kang nagsisikap at umuunlad, huwag mong kalimutang pahalagahan ang sarili mo. Iwasan ang mga negatibo sa paligid mo. Pero huwag din silang gawing dahilan para mawalan ka ng pag-asa o mawalan ng tiwala sa sarili. Sa halip, gawing motibasyon ang kanilang mga limitasyon upang mas lalo kang maging matatag at determinado. Ang laban mo ay hindi para sa kanila, kundi para sa magandang bukas na gusto mong makamit.